Isang kahangalan po ang doktrina ng tinatawag nilang Trinidad. Ano pa po ang dapat makatawag ng pansin sa ating lahat tungkol dyan, sa doktrina ng tinatawag po nilang Trinidad? Isa pa pong aklat ang aming babasahin, pinamagatang The Discourses on the Apostles' Creed. Isinulat naman po ito ng isang nagngangalang Clement H. Crack. Ganito po ang kanyang sinasabi sa pahina 206. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon, sa konsilyo ng Nisea, nang ipaliwanag ng Iglesia sa atin na isang tuntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Noong 381, sa konsilyo ng Constantinopla, ipinaliwanag na isang tuntunin ng pananampalataya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo ang binasa po natin? Magkaibang petsa po at pagkakataon ang pagkakaimbento o pagkakabuo ng mga aral na ang ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ay Diyos daw. Mga kaibigan, mahigit 300 years po pagkamatay ng mga apostol. At pagkatapos masulat ang bagong tipan, taong 325 AD. Ika-4 na siglo na o 4th century na nang imbentuhin ng Iglesia Katolika Romana sa konsilyo ng Nisea ang aral na si Kristo ay tunay na Diyos. Pagkaraan naman po ng 56 na taon, sa konsilyo naman ng Constantinopla, nagpahabol pa ng isang Diyos ang Iglesia Katolika Romana. Noong 381 AD, inimbento naman po nila ang aral na ang Espiritu Santo ay Diyos. At napakinggan ninyo yung paggamit ng ministro ni Felix Manalo sa Aklat Katoliko, Discourses of the Apostles' Creed. Mapansin ninyo na itong aklat na ito ay palaging ginagamit nila pero pinagchap-chap. Pero ito ang katotohanan na ang mga sikta na mariing tumututol sa doktrina ng Santissima Trinidad ay hindi tunay na mga Kristiyano. Kaya, invalido ang kanilang baptism. Ang simbahang Katoliko, mayroon tayong kinikilala na kahit nasa kabilang panig at hindi kaanib ng simbahang Katoliko, may tinatawag tayong valid baptism, provided na meron yung tinatawag na Trinitarian formula. Pero kung mapansin ninyo ang pahayag mismo ng ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, mapansin ninyo isang misleading ang paggamit ng ministro sa naturang aklat. Dahil batay daw sa pahina 206 ng Discourses of the Apostles, sinabing inimbinto ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesucristo at sa banal na Espiritu. At mapansin ninyo mga kapatid, ayon sa ministro, matagal na tapos ang Biblia. Pero tandaan natin, ikumpara nitong mga nagsusulpotang sikta sa ating panahon, tayong mga Katoliko, hindi tayo Bible alone. Meron tayong teaching authority, kaya may konsilyo na magdeklara. Kung ang kanilang ginagamit na batayan, idineklara ng simbahan, therefore inimbinto ng simbahan, abay, wag na lang nilang tanggapin ang Biblia. Bakit? Nakasulat din sa kanilang Pasugo Magazine, 1951, pahina 27. Ang Konsilyo ng Trento noong 1946 ay nagpahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. So ibig ba sabihin dahil nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine na ang mga Biblia sa lumang tipan at sa bagong tipan ay dumaan sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, kaya pwede bang sabihin ng mga ministro, di dapat paniwalaan ang Biblia dahil imbinto lang ito ng simbahang Katoliko? Di lang yan. Ituloy natin ang pagbasa sa naturang Pasugo Magazine. Ito po ang mabasa natin sa pahina 27. Ang batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sinisiyasat
at tinitiyak ng konselyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konselyo ng Florencia noong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Galatius noong taong 492-496, at Papa Damaso noong taong 360. Binasa natin ito mga kapatid dahil sabi nila, pag idiniklara ng konselyo, therefore imbinto lang ng simbahang Katoliko. Kaya ang sabi ng ministro na noong taong 325, dahil idiniklara ng konselyo sa Nicea na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, at sinundan sa konselyo ng Constantinople sa taong 381, therefore inimbinto daw ang pagkadiyos ng ating Panginoong Hesus. Mali, dahil may pinutol sila. Pinutol nila, ito ang unang binasa nila mga kapatid. Pansinin ninyo kung iniminto ba ang pagkadiyos. Ito ang mabasa. It was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. And 381, at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. Yun ang mabasa natin mga kapatid na binasa ng ministro, at pagkatapos nagsabi na imbensyon lang daw ang doktrina na ito. May iniwasan kasi para mapilipit. Ito po, kinulayan ko ng kulay pula sa aklat na ito mga kapatid, Discourses of the Apostles' Creed. Kaya ang galing talaga nila na magpilipit sa nakasulat. Ito ang nakasulat. Balikan natin pagbasa ang ginamit ng ministro. It was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. And 381, at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. O ano ang karugtong? These were new doctrines. Hindi pala bago na doktrina ito. Pero bakit diniklara? Ito ang iniwasan ng ministro. It was only after they were being denied that the church reaffirmed and made clear that what had been taught by Christ and His apostles. O, yan. Nilinaw sa pamamagitan. So, malinaw na iniwasan yan ng mga ministro ni Felix Manalo. Kaya dapat alam ninyo mga kapatid, no? Dahil yun ang palaging ginagamit nila para igiit na imbensyon lang ng simbahang Katoliko. Pero malinaw pala yung iniwasan. Hindi ito bagong doktrina. It was only after they were being denied that the church reaffirmed and made clear what has been, anong turo ng ating Panginoon Jesucristo at ano ang turo ng mga apostol. Ang banal na Trinity, formula sa binyag na itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 28, 19, 20. Kaya, ang hindi Trinitarian formula baptism, invalid ang binyag mga kapatid. Therefore, dahil invalid ang binyag, hindi sila tunay na mga Kristiyano. At daming mga sikta ngayon na
hindi talaga Trinitarian, therefore hindi tunay na Kristiyano. Pero ang tanong, biblical ba ang basihan sa Trinity? Dahil ito ang palaging tinutulig sa hindi lamang sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Kahit na sa Saksi ni Jehovah na tatag ni Charles Taze Russell. At kahit na sa MCGI, nakilala sa programang Dating Daan na tatag ni Brother Eliseo Soriano. No? At kung sa mga Muslim, sasabihin nila na ang Trinity ay tatlong Diyos daw. Hindi yan totoo. Isa sa mga pinagbatayan nila, mga mahal na kapatid, na di paniwalaan ang Trinity dahil sa Biblia di mabasa letra por letra ang salitang Trinity. Mag-ingat kayo dyan dahil may version na mabasa kung gusto ninyo letra por letra talaga. Baka di na sila updated sa ganyan. Pero kung iyon ang kanilang paniniwalaan na pag di mabasa sa Biblia, di dapat paniniwalaan. Remember, the word monotheism. Yung monotheism, ang paniniwala natin na may iisang Diyos. Yung monotheism, termino na tayo'y naniniwala sa iisang Diyos. Kahit mga Muslim naniniwala ng monotheism. Kahit ang hindi naniniwala ng Trinity, naniniwala sila ng monotheism. Tanong, ang salita bang monotheism, mabasa ba sa Biblia kahit anong salin ng Biblia ang salitang monotheism? Monotheismo. Di po ba? Yung terminong monotheismo, hindi yan mabasa sa Biblia letra por letra. No? So, napansin niyo, meron silang iniiwasan. No? Meron silang pinuputol. At pinalitaw na inbinto daw ng simbahang Katoliko ang Trinity. Ito ang sentro ng ating pananampalataya. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. Pero tandaan natin mga kapatid, na ito'y palaging tinutulig sa mga makabagong heretiko sa ating panahon ngayon. Although meron ng konsilyo na nagdeklara at idiniklara ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng konsilyo ang hindi mabagong katotohanan. Hindi yun imbensyon. So, kung tingnan natin sa Biblia, yung konsepto ng Trinity, terminong Trinity, ay talagang napaka-biblical mga kapatid. Maraming talata sa Biblia na nagpatunay kaugnay sa Trinity. At kahit magagamitin natin ang iba't ibang salin, halimbawa kung tingnan natin ang New American Version, ito ang mabasa natin. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun ang tinatawag na Trinitarian formula na utos ng ating Panginoon Jesucristo. Pero pansinin ninyo mga kapatid, kahit binanggit ang tungkol sa bautismo, binanggit ang tungkol sa binyag, pero nandyan ang konsepto ng Trinidad. Dahil binanggit ang tatlong personas, ang tatlong karakter sa iisang pangalan. Baptize them in the name. Hindi sinabing in the names. Singular name. Not plural names. Pero bakit singular name? Na ngayong tingnan natin, merong tatlong karakter o tatlong persona sa San Mateo Kapitulo 20, 8 versikulo 19. Ano po bang ibig sabihin ng name? Bakit singular? Dahil ang name ay tumutukoy sa kalikasan sa pagka-Diyos. Daniel 2:20, ito po ang ating mabasa. Blessed be the name of God. Tandaan natin, hindi sinabi blessed the name of gods. Singular yan. Blessed be the name of God forever and ever. For the wisdom, power are His. So napakalinaw mga kapatid kung bakit tatlong karakter, tatlong persona, ngunit isang pangalan. Name. So ngayon,
isipin natin, singular name ay patungkol sa iisang Diyos. Name of God o God's name. So, at ang singular name, napakaloob dyan ang tatlong karakter, ang tatlong persona. Sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, Ama, Anak, at ang Espiritu. Therefore, napaka-biblical ang aral sa nag-iisang Diyos na may tatlong personas at ito'y tinatawag sa pamamagitan ng simbahan na siya ang final authority. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 15 na Trinity. Pinakilala ng simbahan. Tulad sa Biblia, simbahan ang nagpakilala nito. Old and new. Kung anong mga aklat, nabasa na natin, na pwedeng isali para magiging aklat sa Biblia, ang simbahan sa pamamagitan ng konsilyo, mga kapatid. Kaya, kung tingnan natin, kahit sa King James Version, mga mahal na kapatid, ito po ang mabasa natin. Ang ginagamit natin, Douay Rheims Bible. And there are three who give testimony in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So napansin ninyo na there are three sa ibang salin, sa King James Version, there are three that we record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Hindi sinabi, and these three are three. So, ang Diyos Ama ba ay Diyos? Yes, Diyos. Ang Diyos Anak ba ay Diyos? Yes, Diyos. Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Yes, Diyos. Tanong, tatlo ba ang Diyos? Kahit sa King James Version, ang mabasa natin, for there are three that we record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yun ang Trinity, no? Na aral ng simbahang Katoliko. No? Hindi man natin mabigyan ng mga halimbawa, pero para sa pagpaliwanag, pwede natin gagamitin ng analohiya. Halimbawa, ang Luzon ba ay Pilipinas? Natural, Pilipinas ang Luzon. Ang Visayas ba ay Pilipinas? Natural, Pilipinas ang Visayas. Ang Mindanao ba ay Pilipinas? Natural, Pilipinas ang Mindanao. Ang tanong, ilan ba ang Pilipinas? Tatlo ba ang Pilipinas? Hindi. Merong iisang Pilipinas lamang na binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao. Di ba ba? So, gayon din, kung balikan natin ang mabasa sa unang Juan 5:7, for there are three that we record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Nandyan ang konsepto ng Trinity. Ang Ama, ang Verbo, at ang Anak. At ang Ama, Verbo, yung Anak, at ang Espiritu Santo. At itong Ama, Verbo, ang Anak, at ang Espiritu, yun ang sinabi, and these three are one. Yun ang tinatawag nating Trinity, mga kapatid. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa Amplified Bible, ito po ang mabasa natin, I, John chapter 10 verse 30, I and the Father are one. Close parenthesis, in essence and nature. Dahil iginiit kasi sa mga anti-Trinitarian. Yun bang sinabing, ako at ang Ama ay iisa? Ibig ba sabihin na sila ay iisa talaga sa essence, sa pagka-Diyos? O yan, makita na natin sa Amplified version, mga kapatid. Ngayon, ano po ba ang kalikasan? Ano po ba ang katangian ng Diyos? Merong 8 katangian ang Diyos. Una, ang Diyos ay manlilikha. In English, creator. Pangalawa, ang Diyos ay siya'y Panginoon, Lordship. Pangatlo, ang Diyos ay
tagapagligtas, manunubos, redeemer. Pang-apat, ang Diyos ay makapangyarihan, omnipotent. Pang-lima, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar, omnipresent. And then, pang-anim, ang Diyos ay alam niya ang lahat ng mga bagay. So therefore, omniscient. At pang-pito, ang Diyos ay walang hanggan, meaning eternal. At pangwalo, ang Diyos ay sinasamba natin. Ito ang walong katangian, ito ang walong kalikasan sa pagiging Diyos. At alam nyo ba na itong walong kalikasan na ito ay taglay mismo sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. At nasa Biblia yan. Halimbawa, isa-isahin natin mga kapatid. Isa-isahin natin na itong katangiang ito ay nasa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Halimbawa, yung pagiging manlilikha sa lahat. Alam niyo naman natin na ang Diyos ang manlilikha sa lahat. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, then God created heavens and earth. So napansin niyo ba sa creation, in the beginning, God created heavens and earth. Ito po'y Trinity of all Trinities nagpakita sa katangian ng Diyos. Bakit? In the beginning time, God created heavens, space, earth, matter. At itong tatlong ito ay binubuo ng tatlo din. Time, merong past, present, future. Kahit tatlo, iisara sa time. Heavens, ano yan? Space, high with lid. Tatlo din. Matter, solid, liquid, gas. O tatlo din. No? So, sa creation pa lang mga kapatid, makita natin na pinakita na kung ang Diyos mismo sa kanyang sarili. At kung tingnan natin ang Genesis chapter 1, kung babasahin natin ang Amplified Version, dahil alam nyo naman, gusto nila letra por letra, may mabasa kasi sa Amplified Bible, Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us, close parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image, according to our likeness, not physical, but a spirituality and moral likeness. So, napansin nyo? Sa ibang salin, God said, let us make man according to our image and likeness. Let us, plural, make man according to our, plural, image, singular. Napansin nyo ba sa creation? No? Diyan makita natin mga kapatid. Ang Diyos ay tagapaglikha. Ang Amahan ay tagapaglikha. Mabasa natin yan sa Deuteronomy Kapitulo 32, versikulo 6, na ang Ama ay tagapaglikha. Ito ang mabasa natin. As the Lord be thus repeated by you, O stupid and foolish people, He who not your Father who created you, so ang Ama ay tagapaglikha. Ang tanong, ang anak ba ay mabasa ba natin din na tagapaglikha? Ito po ang mabasa natin sa Colossians chapter 1 verses 15 up to 16. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in Him
where created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. So, malinaw ang nabasa natin sa banal na kasulatan. Ngayon, kung ang anak ay tagapaglikha, ang banal na espiritu ba ay tagapaglikha din? Sa Genesis chapter 1 verses 1 up to 2. In the beginning, God created heaven and earth, and the earth was void and empty, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved over the waters. So, diyan makita natin ang banal na espiritu ay tagapaglikha din. At yun din ang mabasa natin sa Job chapter 26 verse 13, mga kapatid. His spirit made the heavens beautiful, and His power first the gliding serpent. So, diyan sa Biblia, makita natin na ang Ama, tagapaglikha, ang Anak, tagapaglikha, ang banal na espiritu ay tagapaglikha. Ngayon, pangalawang katangian, ang kanilang pagiging Panginoon. Alam naman nating lahat na ang Diyos ay Panginoon. O ang Panginoon ay Diyos. Siya lang ang Panginoon at wala nang iba. Di ba? Mabasa natin yan sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 5 hanggang 6. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. So, siya lang ang nag-iisang Panginoon. Makita natin yan sa Biblia, mga kapatid. No? Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 6 sa Hebrew, Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Echad. Makinig ka, O Israel, ang Panginoon na iyong Diyos ay nag-iisang Panginoon. Hero Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Echad, nag-iisang Panginoon. No? So, ngayon, may iisang Panginoon. No? Alam naman natin, Isaias Kapitulo 63, 16, ang Ama ay Panginoon ng lahat. You, Lord, are our Creator. Tanong, ang ating Panginoong Hesukristo ba? Panginoon din. Malinaw yan sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 36. Anong mabasa diyan, mga kapatid, sa Gawa? Ito po ang mabasa natin sa Gawa 10:36. You know the word that He sent to Israelites as He proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all. So, malinaw na ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon. No? Ngayon, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon, ang banal ba na Espiritu ay Panginoon? Ito po ang mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 3 verses 17 up to 18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is a freedom. All of us, gazing with unveiled face on the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory as the Lord who is the Spirit. So, malinaw ang pagka-lordship ng banal na Espiritu ng Ama at ng Anak. Ngayon, punta tayo sa pangatlong katangian, yung tagapagligtas. Alam naman nating lahat na ang Diyos lamang ang tagapagligtas. At bukod sa Kanya, wala nang iba.
Kung tingnan natin ang mabasa sa Isayas, Kapitulo 43, versikulo 11, ito po mabasa natin. It is I the Lord, there is no Savior but me. O, say, it is I. Ang Diyos lang ang tagapagligtas. Now, kung ang Diyos ay tagapagligtas, ay alam naman natin na ang Ama tagapagligtas. Di ba? Di matutulan yan sa Isayas 63:15, for you are our Father, where Abraham not know us, nor Israel to acknowledge us. You, Lord, are our Father, our Redeemer. You are named forever. So ang Ama, tagapagligtas. Ngayon, tanong, kung ang Ama tagapagligtas, ang anak po ba na ang ating Panginoon Jesucristo ay tagapagligtas? Kung tingnan natin ang mabasa sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 21, ito po sabi ng anghel, she will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay tagapagligtas sa kasalanan. Ang tanong, ang banal na Espiritu ba ay tagapagligtas ba din? Ito po ang mabasa natin. Titus chapter 3 verse 5. He saved us. It was not because of any good deeds that we ourselves have done, but because of His own mercy, that He saved us through the Holy Spirit, who gives us new birth, a new life by washing us. See? So taglay ng banal na Espiritu ang naturang katangian sa tagapagligtas, mga mahal na kapatid. No? So, napakalinaw yan. Ang tanong, yung katangian sa pagiging omnipotent, makapangyarihan sa lahat, all-powerful. Tanong, alam naman natin na ang Ama ay Almighty. Nasa Genesis Kapitulo 28, versikulo 3 yan, may God Almighty bless you and make you fertile. So, ang Ama ay Almighty. Oh. At yun din ang mabasa natin kahit sa anak at sa espiritu. Yun lang, tinatalakay natin ngayon ang napaka-importante na doktrina ng simbahang Katoliko. No, ang doktrina ng simbahang Katoliko about sa Holy Trinity, banal na sangtatlo. Yung sabi nila dapat mabasa sa Biblia, merong mabasa naman kung gusto nila letra por letra. Revelation chapter 7 verse 10. Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is the Trinity's to give. And to God the Trinity we owe our deliverance. So, sa gustong mabasa letra por letra, may salin na mabasa natin yan, mga kapatid. So, yan ang katangian, kalikasan sa nag-iisa, isang Diyos na tinatawag nating Trinity, Trinidad, Tris and Unidad, taglay ng Anak, Ama, at ng Espiritu ang naturang mga katangian. Kaya sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. At sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 7, for there are three that we record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Kaya yung tumututol na si Kristo ay tunay na Diyos, yun ang revivalist ng Arianism noon. Yung tumututol na ang banal na Espiritu
ang banal na espiritu ay Diyos, yon ay revivalist ng grupong modalism noon. No? At iba pang mga erehe. Kaya yung mga aklat na ginagamit ng ministro ni Felix Manalo, yon, busted sila dyan. Kaya mga kapatid, ang Biblia tulad sa Dogma of Trinity na idiniklara ng Simbahang Katoliko, hindi ginawa ang bagong doktrina, kundi idiniklara ang di mabagong katotohanan. Dahil ang simbahan ay siya ang haligi at suhay ng katotohanan. Pero dapat idipinsa natin ang pananampalataya. Pro Dio et Ecclesia.